Okay, another day, another issue na naman. Civic pa ang gusto. Yan, dinig na may lumalagotok habang iniikot-ikot ko tong manubela. Kwento ko muna tong history ng issue. Nung una, akala ko pang ilalim to. So inangat ko yung sasakyan, ginalaw-galaw ko yung mga gulong, mga axle, shock, control arm, tsaka stabling. Wala talaga akong marinig na tunog na kamukha nito. So ang ginawa ko, baka kailangan talaga nakalifter. Pumunta ako sa mga shop para ipacheck sa kanila kung ano yung issue. It turns out, rack and pinion pala ang issue. Sa totoo lang, di ko inaasahan na rack and pinion to eh. Kasi bago lang yung rack and pinion. Almost 1 month pa lang talaga. So ganito kasi yan. Nagpalit ako ng rack and pinion. Bumili ako ng brand new pero made in Thailand ata yun. May trauma na din kasi ako sa pagbili ng mga second hand or surplus parts eh. Kaya ang recommended sa akin ng girlfriend ko is bumili talaga ng brand new na. Pero mahirap din humanap ng brand yung original. Kaya etong Thailand ang nakita ko. Di rin naman biro tong presyo nito. 8,500. Ang mali ko din, red flag to, 1 month warranty lang kahit brand new. Kasi kung tiwala ang seller sa quality ng binebenta niya, hindi lang siya magbibigay ng 1 month warranty, at least 6 months above, diba? So wala naman akong against sa seller, pinigay naman niya yung warranty, pero hindi ako umabot. Kasi ganito yan. So after ko nalagay to, mga 6 to 7 days, nagamit ko pa. Pero after nun, pumunta ako ng Japan for 1 month. So hindi nagamit ang sasakyan. Then pagbalik ko ng Pinas, mga 3 days lang, lumitaw tong issue. So akala ko pang ilalim. Hindi ko talaga in-expect na rack and pinion kasi nga kay bago-bago. So ilang days ko pa lang talaga siya nagamit or ilang kilometers ko pa lang siya talaga nagamit. Ngayon, kinontak ko sa seller regarding dito. Tapos sabi ko, pina-check ko. Ayun, nakita rack and pinion. Then nag-recommend si seller na sa ganitong shop mo dalhin. May specific shop pa siyang nabanggit. Pina-check ko naman. And then, di ko sinabi ang issue. Pinakita ko lang yung pag-ikot ng manubela is lumalagotok. Ayun, same issue nakita. Then, kachat ko si seller ulit. Akala ko talaga tutulungan. Akala ko talaga pro buyer tong seller na to. Pero pro supplier pala. Since lagi naman ako bumibili ng parts sa kanya and hindi ako maganong tumatawad kasi gusto ko yung relationship ng customer and seller din na trusted ko siya and ganun din sa akin pabalik, di ba? Pero hindi eh. Nagmukhang dahil akong nag-install kaya nagka-issue. Ang tingin ko lang kung ganun talaga, dapat nung 6 days pa lang or 7 days na before ako malis, lumitaw na yung issue. Pero, after nung pagbalik ko pa, and then 3 days pa, before pa lumitaw. So, ibig sabihin, bumigay na lang to, after few kilometers run pa. Ibig sabihin yan, poor quality tong nabili kong rack and pinion. Ang mahirap pa, isa pa, parang nabanggit niya na marami daw siya nabenta, ako lang may issue. O baka yung iba may issue, di lang nagsasalita. Or else, lumagpas na sa warranty period. Or, let's say, yung sa akin lang na nagka-issue. Then, ibig sabihin nun, perfect tong rack and pinion brand na to. Safeguard nga hanggang 99.9% lang. So, ang last na ginawa ko is pumunta ako sa specialist ng rack and pinion talaga. Ngayon, pina-check ko kung pwede pa tong ayusin. Kasi sinasabi ni seller, baka yung rack end lang or yung inner tie rod ang issue. They found out na hindi na talaga pwede tong rack and pinion kasi may galaw siya sa loob. So, ang recommended talaga nila sa akin is surplus. Wag daw bibili ng mga counterfeit na product like ito, made in Thailand. Original, pwede. Pero kung wala daw, surplus na lang. Mas recommended pa nila yung surplus. Pero yun na nga, wala na tayong magagawa kasi magpas din talaga ako sa 1 month warranty niya. Since 1 month ako sa Japan, pagbalik ko pa na check ulit. And then yun, nakabili ako ng surplus kay Mel Nulud for 6,555. Hindi ko na maalala kasi sakit sa isip kapag inaalala mo yung gastos. Hindi ko naman sinisiraan sa seller. Gusto ko lang ipalala sa mga buyer na katulad ko na hindi porket mabait sa inyo si seller is pro buyer na sila. At laging tandaan, kapag 1 month warranty lang ang isang product, red flag na yun. Lalo na kung brand new, taka ka na bakit 1 month lang. So yun, na-install ko na yung surplus rack and pinion and napa-align ko na din. Civic pa talaga ang gusto. Follow for more.